Yo, yo, yo! Welcome back sa number one male podcast Southeast Asia soon sa buong mundo. And this what? Podcast! Welcome back sa masculine role model na channel. Wala nang iba. Kiniklaim na namin yan. Drop down below kung ano pa. Ano pa ba? Meron pa ba? I think wala na. So, welcome. Kung wala kayong mga masculine role model sa mga paligid ninyo, welcome kayo sa brotherhood natin. Hindi namin kayo hayaang maligaw ang landas. So pare, kanina pag-usapan natin yung pick up. Pick up. Nag-gets ko na at nag-agree tayo kanina kung bakit kailangan talaga siya, di ba? Kailangan siya maging arsenal ng isang lalaki. Sa panahon ngayon, ho? Oo. Kasi ang buhay parang gera. So yung pick up na yan, pag-pick up mo is parang bala mo, magasin mo, baril mo para maging ready ka sa gera ng buhay. Kasi alam mo bakit? Parang may napanood akong movie na hindi ko muna sasabihin kasi hindi ko pa kilala eh. Oo. Kala ko sasabihin mo, kasi kala ko sabihin niya kanina, pre. Alam mo, tumakbo na naman sa isip ko. Sabi ni Josh, alam mo kasi ang buhay parang gere. Ang isang bansa, habang nahihirap yan. Lalo yan nalulog sa chismis. Alam ko gera eh. Nalulog sa So, gera. importante ka talaga, no, Nanay Chris? Ang inang Nanay Christy. 8 assets sa TikTok, Facebook, YouTube. Punta ka sa Facebook ko, meron link ng Discord doon. Click mo yun, tapos doon tayo mag-uusap ng mga sikreto. Bigyan ng dangal ang mga katulong. Ang swerte mo at swerte din ako. Magkakilala na tayo! Johnson Boy para sa lahat ng social media kung under self-improvement ka or gusto mo na mag-amoy babang available mga perfumes natin sa Shopee at TikTok shop. Nandiyan yung mga link sa description para dito kayo mahirapan. Kung lalaki ka nanonood nito, mag-sports ka. So, isa daw, ingatan niyo yung pera niyo. Ang ina, napakabilis. Excited ako dun sa topic eh. Teka lang, Let's go. thank you sa acrylic ha. Napakalupit Ayun nga nyo. pala. Mga ganyang gawain ng acrylic ha. Dumami pa kayo dito, padala nyo lang yan dito sa amin. Tama. Eh, yung nagbigay ng kape, sino Ayun, si Devon Bolivar, yun. Si Isang Devon. linggo ang may shoutout, pre. Di na mo ganun kayo kalupit. yan? Diba? Oh. Kape Aldana, yan si Kirby. Babaero, pero sobrang tapat sa babae niya ngayon. Shoutout din kay Dons na wala pa rin galapas. Tangina, hindi pa rin makasama sa amin. No? Bigyan nyo na ng galapas yan, please. Tinatag nga tayo sa mga stories. Sabi, busy lang ako, busy lang. Papaliwanag, you know? Gano'n magpaliwanag. Huli-huli ka na. The fuck? So, Di yun nga, pre, kanina. Kaya ako nasabing Arsenal yan. Kasi napanood ako, movie lang naman siya. Pero, Maganda. maganda pre, horror siya. Pero para sa akin, may pagka-comedy ng konti. Kasi isa siyang example ng lalaking walang game. Kaya ang gagawin niya na lang, dahil itong babae na to, crush na crush niya pre. Crush na crush niya, tropa niya. Ngayon, hindi niya kayang sabihin yung nararamdaman niya at hindi niya rin kayang diskartehan yung babae para ma-fall sa kanya. Ngayon, gusto niyang bilhan ng gift kasi parang magbo-birthday yung babae. Eh, sakto, yung pagbibilan niya ng gift, eh, merong nagtitinda ng magic stick na pagka binrake mo, bago mo siya i-break, magbi-make ka ng wish. Pag binrake mo siya while wishing, matutupad yung wish mo. So, binilan niya ng gift, sakto sabi niya, why not? Parang kung joke lang to, kung hindi, alright, it's a fun gift, kumbaga. So, ngayon, ito na, hinatid niya yung crush niyang babae, kasi nagkainuman sila or what. Hindi niya maibigay yung gift, pare. Nahihiya siya. Yung gift na twig nga. Hanggang sa aaminin niya na sana yung naramdaman niya. Kaso yung babae, parang na-weirdoan sa vibe niya. Ano ba yan? Ba't ang tahimik mo? Ayoko na. Pasok na ako sa kwarto. Papasok na siya sa bahay, pre. Sa disappoint niya, syempre, na-disappoint siya or what, sa kanyang galaw at that moment. Tinignan niya ngayon yung gift na yun. Sabi niya, hindi ko talaga kayang ibigay ito. Gift lang, magbibigay lang ako ng gift, di ko pa kayang gawin. So sa disappoint niya, ginamit niya ngayon, nag-wish siya sana maging gusto niya ako. Sana sabi niya, I wish she loved me more than anything. So, tapos binrake niya ganyan. Ina, may nakakatakot na weird na nangyari, pre. Yung babae na shadow dun sa background, nakikita mo papasok na siya sa kwarto, sa bahay, biglang tumigil nung binrake niya yung twig. Tapos biglang tumingin sa kanyang slowly, ganyan. Tapos yun na lumapit sa kanya. Do you want to... Kanino lang? Hindi, yun talaga. Okay. Tapos yun na, tinanong na siya, do you want to stay inside? Yun na,
tumalab na yung magic. So, totoo palang may magic yung twig. And then, pinakita doon na unti-unti nang nakakatakot yung, kumbaga napoposes. Pinakita doon na napoposes yung babae. Ano siya, obsessed na yung babae? Obsessed. Tapos, pinapakita talaga doon na parang sinasapian siya ng ibang espiritu. Ang nakakatawa doon, alam mo kung bakit nakakatawa siya, pre? Kasi yung pinakita ng babae doon, parang normal na nai-experience ng mga tropa natin. Number one example ko, sinasapian na siya. Alam niya, takot na yung lalaki. Ito na yung time na takot na yung lalaki doon sa babae. Kasi nakikita niya na yung nag-episode na, nagwawala ng ganyan. Naligo yung babae, so naririnig niya yung shower. Shhh. Sabi, may boys night out sila, di ba? Kumatok yung lalaki doon sa CR. Han? Yes, sabi ng babae. My boys and I are having a boys night out. I'll be gone for an hour. Biglang tinigil, dahan-dahan, maririnig mo yung faucet, pinatay. Tangina, napaka-horror naman, pati faucet, no? Oo, naririnig. What? What is it? My boys and I... No! Gumanon yung babae. Tangina, medyo natakot naman ako doon sa atin mo eh. Tignan mo yan, no. Gago, pwede ba yun? Wala na, nangyari na eh. Sabi ng babae, no! Takot yung lalaki. Ikaw nagkakwento na nakakatakot, natatakot ka. Kasi tangina ninyo eh. O tatakotin ng puta. So nung natawa ako, pero imbis na matakot ako. Bakit? Sabi ko, dito sa movie na to, pinapakita na sinapian siya. Samantalang yung mga tropa natin dyan, mga under, daily nilang na-experience yun. Hindi pa nga sinasapian yung mga babae nila eh. Dapat. Oo. Tapos, may isa pang time doon na horror siya, pinapakitang horror, pero nakakatawa yung natutulog sila, di ba? Galing siyang party, lasing siya. Ganyan. Tulog siya. Nagising siya, pre. Nakatingin sa kanya yung babae. Nakatingin siya out of nowhere. Oo. Sabi ng babae, why don't you love me? Sabi, what? Why did you think that? Because you left me. You chose your friends before me. No, I love you. You don't. Sumigaw na gano'n, no? Puta, natakot yung lalaki. Ako, natatawa ako, sabi ko, puta, may kilala akong ganyan na. Yung babaeng nagwawala, hindi pa nga sinasapian yun eh. Diba? Sabi ko, itong movie na to, no, makaka-relate dito yung mga under sa asawa, yung mga takot na takot dun sa asawa nila. Mga takosa. Oo. Parang pinakita lang dun, ayaw nilang gawin yung movie na yun as a love story. Ginawa nilang horror para kunyari para bang tawag dito, dinidisguise nila yung movie. Pero ang totoo, isa siyang experience ng lalaking under. Makulit siya. Parang yung director, para nagsasarcasm, nagsasatire siya, pero implicitly, patagong sinasabi na yung mga siraol, yung mga ganyang klase ng babae. Kaya, hinorror niyang tema, di ba? Hinorror niyang Kaya tema. natawa ako, pre, kasi since Red Pill nga tayo, di ba may mga movie na pagka nakita natin, ano yun na? Parang hindi okay yun na. Ganon din yung nakita ko doon sa movie. Kaya suggest, panoorin nyo yun, kasama yung mga asawa. Mga under. Mga under, yung mga terror ninyong asawa, kasi makaka-relate kayo doon pareho. Sa totoo. Yeah. Obsession yan, panoorin niyo. Na-spoil mo na. Ay, hindi. Pero may mga twisting turn naman doon. Mga twisting turn. Pero nakakatakot pa rin siya kasi dami nang sisigawan eh. Kasi mga kasabay namin, puro babaita. Ganyan. So, Natatakot din yung mga babae. actually nga, pre, hindi ako natakot doon sa movie. Natakot ako doon sa mga sigaw ng babae. Bakit? Sobrang Nagugulat lakas. ako. Kasi yung katulad nun, utay na yung may doon shadow. Kasi nga, tinitignan niya matulog yung boyfriend niya. Kasi nga, obsessed na siya. Di ba? Tinitignan niya matulog. Yung palakas pa lang yung volume, parang ding. Yung ding, doon pa lang dapat matatakot. Kaya inire-ready ko na doon ako magugulat. Puta pa doon pa lang sa ding. Kinang-ina, nagugulat na ako. Di pa, wala pang bumabaksak. Ang lakas talaga ng boses. Oo, So, ang dami palang nanood. ang dami, hindi ko nga ini-expect, pre. So, ganun ka-hype yung movie. Kasi nga parang na-hype siya sa TikTok kasi yung acting daw ng babae doon, ang galing. Hindi naman siya kilalang artista.
So, nabilib sila. Siguro nag-trending sa TikTok. Ang daming, ang daming nanood. Eh, yung movie na yun, kahapon lang din ni-release. Kaya ini-expect ko, dapat unti yung tao. Eh, dapat pala may time na sabay-sabay na tayo manood eh, no? Kaya nga meron dapat tayong ganong Nag-set nga tayo ng ganon. Ako, gusto ko na rin gamitin ito pagkakataon na to para kumuha ng survey. Comment nyo nga dyan. Gaano karami sa inyo yung may karanasan sa babaeng ganun ka-crazy? Yung, Gagong. type 1. Gago. Para malaman natin. Kasi, ako ang gusto kong i-highlight doon. Ano naman most probably yung mga ganyang babae nga ay bad experiences. Bad experiences. Yan nga yung sinasabi ko na gusto ko ipakita sa mga babae na alam namin na ganyan kayo pag nakakaranas kayo ng bad experiences. Nasa lalaki, hindi ganyan ang case pag nakakakuha ng bad experiences. Kaya wag nyo, alam kong uphill battle pa to, pero yun sasabihin ko pa rin, hindi talaga tayo equal, mga babae at lalaki, hindi talaga tayo equal. Ganyan ang nangyayari sa inyo, kaya nga kami, respetuhin nyo yung power namin para kami na ang haharap dun sa mahihirap. Kaya dun na kayo sa chill na lang kayo dyan. Doon kayo sa mga pangmadaling trabaho. Magluto kayo. Maglinis kayo ng bahay. Ganun. Kasi ganun ang kalalabasan nyo. Akala nyo, hindi namin alam yan na ganyan kayo Di ba? So, hindi ko nakalimutan yung kwento. Di ba nga, under nga. Under. Alam mo, di ba, hindi niya pinayagan nung una? Dahil pero sa takot niya, okay, you can come. Sumama dun. Nagiinuman sila magtutropa, nandun yung babae. Ang weird talaga kasi nakakatakot na siya So, sabi ko, horror. Pero totoo, may nangyari talagang ganun Dahil ayaw siyang payagan, pero dahil mapapayag lang, magugulat ka, kasama yung girlfriend. Pre, ba't kasama mo yung jowa mo? Alam ko ba tayo lang dito? May mga tropa ba kayong ganun? Na una tayo, tapos biglang sinama yung jowa. Pero nababadoyan kasi ako Ganito yan Nababadoyan ako pag wala sa plano. Na wala sa usapan nating may sasama talagang yabab. Kasi kung may sasama ng yabab, sama natin yung mga yabab natin. Di ba? Yun. Pero kasi kung yabab mo lang yung sasama mo, kami mga lalaki nandoon, mga barkada mo, iba kasi, iba kasi talaga, hindi tayo makapagkulit Diba? Kasi may mga biroan na hindi pwedeng naririnig ng asawa mo o girlfriend mo, mapapahiya ka naman. Or yung tingin ng girlfriend mo sa'yo, magbabago, di ba? Kasi may mga jokean tayo na pang lalaki talaga at hindi naman nakaka-open sa atin, pero nakaka-open sa kanila yun. At saka bilang respeto na lang din, yung tropa talagang hindi na lang magkukwento. Kaya minsan pag may mga ganyan dati tayo na experience Kasama yung girlfriend, hindi tuloy tayo makapagkwentuang bastusan dito May mga boys kasing kwentuhan talaga. Kami naman, nagkaroon ko ng face nun sa tropahan na parang event yun na isama niyo yung mga babae niyo, ganyan. Excited sama ko. Kailangan masama ko yung girlfriend ko ngayon, sama-sama ganyan. Di pa kami bukas sa katotohanan nun. Pero kung tutuusin lang, kung meron ng anti-support nung time na yun, ano naman sana kaya na ng utak yun maintindihan Alam mo mga event nun, isang tropa, babae, ginugulpi siya ng babae niya sa harap namin. Oo, pag meron siya nasabi, makulit kasi yung tropang yun Shot. Magkukulit yung tropa, lalaki. Hindi natuwa, katabi niya ng babae, hindi natuwa, sinama yung sisi ko. Ano ba? Gaganunin talaga. Sobrang irita. Irita talaga. Upal. Tapos, kayang-kaya talaga siya ng babae. Na ganun. Tingnan mo, sa sobrang hindi pa siya bukas sa katotohanan, nangyayari na yung mga yun, iniwan siya ng babae. Sinasabi niya pa rin na mahal niya yun. Talaga? Oo. Bakit? Ewan ko. May may saltik na sa utak. Paano gumalaw yung tropa mo na yun? Mukha bang may saltik? Ako masasabi, kasi may ganun Ako pa rin masasabi ko naman walang saltik. Masasabi ko walang saltik talaga. Ano lang? Pero kulang talaga sa kaalaman Saka, na-inlove Alam mo naman ang lalaki, pag na-inlove, wala nang tama't mali Na-inlove sa crazy ass bitch.
Di ba? Kasi, Ano lang naman makapagpa-stick sa'yo sa babaeng crazy pare, yung beauty lang naman talaga eh. Oo. Pag maganda yung beauty. Pag hindi kasi maganda sobra yung beauty, tapos crazy, ang dali lang iwanan eh. hindi rin ganun kaganda yung pre. Hindi, Pero, sa kanya, para sa kanya maganda na yun. maybe, baka yun eh, one of the best na kaya niyang kunin na mas maganda. Ang Yan napapali yung lalaki pre, pag top tier yung kagandahan ng babae na, alas hindi ka na makakuha ng mas angat doon, hirap burahin. Yun nga eh. Kaya nga, dito ko pinasok ngayon yung pinag-usapan natin kaninang pick up or Oo, the diba? ability to have an option eh. Kasi doon nga sa movie na yun, totoo talagang nangyayari yun eh. Na doon mukha lang siyang in-extreme kasi Ayan. sinapian, pero nga doon wala siyang choice kasi pre. Supot siya, tapos ito pa. Biruin mo, kahit nakakatakot yung ginagawa ng babae, sinasabi ko nga eh, kahit nakakatakot yung ginagawa ng babae na to, pero kaya ko siya physically. Walang kwenta yan. Mag-horror-horror ka dyan. Gaganon-ganon siya. Tumatakbo siyang ganyan. Kung buhating ito, balik kita sa magulang mo, wala kang magagawa eh. Di ba? Tama, Doon tama. kasi pre, sobrang hina rin nung lalaki, supot. Sobrang payat. Nung payat. Basta loser talaga siya pre. Kaya nga nagawa niyang mag-wish-wish ng gano'n. Ikaw ba gagawin mo ba yung mag-wish-wish? Sana magustuhan niya ako. Hindi, kasi ang gagawin mo, labas tayo. Mag-approach ako dyan. Hindi kaya parang ano lang yon, ginawang metaphorical yung babaeng Oo. host, sinalipan ng horror. Oo. Pero parang gusto yung palabas ng director na horror, parang horrifying or Oo. makakita ng ganitong klaseng babae, di ba? Yun na nga, inaasar nga yung mga babae. Inaasar. Yung mga episode yung ganyan, ginagawa yung horror, yung buhay ng mga... Oo, nung lalaki. Yun. Tapos yung lalaki naman parang beta-beta simp, di ba? Takot na takot, pre. So, di mo magagawa sa akin yan. Tangina, balik kita sa nanay mo, buhatin pa kita eh. Doon, pagka natatakot na siya, di ba? Natatakot na siya. Mga ganyan na siya. Maano siya sa wall. Pero, siyempre, yung... Wala siya magawa. Yung multo rin, yung parang nakasapi doon, alam din yung kahinaan niya. So, pagkatapos siyang takutin, magpapasexy, gano'n, mangingiting ganyan, aakitin siya. Kasi maganda yung babae, pre. So, yung katulad yung sinabi mo, sa ganda nga tumitiklaw, pinakita rin doon. Nag-smile, gano'n. Putang ina, familiar yung mga ganyan. Paano nangyayari yan eh? Nangyayari, sabi ko talaga gano'n eh. Kasi pagka umiti ng gano'n, sexy la. Oh. Sexy la. Tapos kinabukas sa gano'n na naman, cycle na naman, matatakot na naman siya. Wala siya magawa. Kaya sabi ko, putang ina. Ano yung pinaka nakakatakot na crazy chick experience nyo? Ng kabataan nyo? Talagang, may naranasan ba yung ganyan? Yung, kung sumisigaw ng gano'n? Wala eh. Wala akong naranasan na ganyan, pre. Pero siguro, ang pinaka-crazy na na-experience ko na, pre, nung ginost ko siya, tinext na yung kapatid ko. Yun na yung pinaka-extreme na na-experience. Anong tinext sa kapatid mo? Sabi niya, yung text pa yun eh, ng mga panahon na yun eh. Sabi niya, kuya, may naghahanap sa'yo dito, tinext ako. Blank yung pangalan. Kilala ka daw niya. Puta, paano nalaman yung number mo niyan? Hindi ko alam pare kung paano niyo nalaman yung number ng kapatid ko. Baka sa Facebook, baka sa Friendster. Wala akong idea talaga. Kasi, again, ano lang naman siya, parang quickie moment lang naman yun. Tapos Kinuwiki mo lang yung babae. ginost ko na siya pagkatapos. Baka gusto niya parang isa pa. Basta ganun. Tapos na, after a week, sabi ng kapatid ko, kuya, may kilala kang ganito. Bakit? Ano nalaman yun? Ito, tindex ako, ano daw, di ba di ka daw nagpaparamdam? Kupukin ng ina, paano? Gano'n nakakatakot yan. Paano niya nalaman yan? Kilala mo, ikaw ba kilala mo yan? Hindi kuya, ano nga, hindi nga nakasave yung number. Oh. Ano siya? Parang crazy na. Parang binahabol. stalker shit. Oo. Ang ginanda lang nun, on that moment kasi yun, one night stand, quickie. So walang information, walang palitan. Kilala niya lang ako by name or what. Pero di ko talaga alam kung paano. Hanggang ngayon, question pa rin siya sa akin. Paano niya nalaman yun? Yan sa tanong mo, experience ko sa crazy. Kaya meron pala akong totoong halimbawa sa buhay ko kung bakit effective yung, halimbawa, mag-addict ka sa sport lang. Pero sa akin naman na nangyari nun, ina-addict ko ay trabaho at YouTube, cellphone ang source of research ko at pag-aaral ko eh. Ganun ang pinagagawa ko nun. Kasi, so,
ito experience na to, aminado ako na sinimulan ko to out of kasuputan. Pinatulan ko yung babae out of kasuputan. Okay. Tapos, during doon sa relationship namin, ang dami ng struggle na nangyayari. Inilalaban ko yung buhay ko na wag mapariwara. So, nandyan na, magkasama na kami. Kumbaga, yun na yung pinili ko. Eh, nagka-problema ako sa pamilya ko ng dahil dun eh. Hindi nila type yung babae, pero ako nilaban ko eh. Ganun eh. So, nandyan na yan. So, nung nandun na yon, nag-focus na talaga ako. Dahil sabi ko, kailangan ko na maging responsable. Ako na to lahat. Yun lang ang ginagawa ko. Kinikita ko pa rin kayo nun, pero bihira na lang. Yun lang ginagawa ko. Focus, trabaho, cellphone. Tutok ako sa cellphone. Pero hindi ako nag-games. Nagsa-search ako ng kung ano-ano. Nagbasa ako ng Bible sa cellphone. Ganun nangyari nun. So, doon slowly, nararamdaman na nung babae na nawawala na yung power sa kanya. Tinesting ako nun one time. Away, ganyan. Away na naman. Ang aga-aga, away agad. Alam mo, ginawa, tinakot ako, nag-pack ng mga gamit niya, aalis na ako, ganun. Eh dahil natututo na nga ako, sabi ko, sige na, umalis ka na, hindi kita pipilan, tuloy mo yan. Ano nangyari? Nabaliw, umiyak. Nung natapos yung pagpapak niya, eto na, isasara na yung bag, Pigilan mo. isasara na yung bag, ganito ginawa, yung zipper ginaganong-ganon na lang, oh. Uy, itong horror shit yun. Gago. Sabi niya, papalisin mo na ako. Ay, putang ina, ganyan yung gumaganon yun ah. Ganun, hindi ko na kwento sa'yo to, no? Oh, hindi, Gumanon siya. pre. Gumanon siya. Ako sa akin, Medyo medyo... baka nalulungkot lang talaga siya dahil papalisin mo na siya. Ay, siguro. Pero, hindi, nabaliwan talaga ako. Medyo kinilabutan ako that time. Bakit? First time ko makakita ng ganun eh. Ang liit ng kwarto namin. Parang kalahati lang nito yung kwarto namin. Tapos nandyan siya, nagpapakasyon dyan. Ba't mo nga ba siya papalisin? Nakakapagod na yung buhay namin, pre. Bakit lagi kayo nag-aaway? Lagi kami nag-aaway. Oo, hindi pera ang problema dahil ako na nga yung nagpo-provide sa amin nun eh. Marami siyang gustong gawin eh, na hindi mag-aambag sa pag-abante ng buhay namin eh. Pero syempre, dahil ako na yung responsable nun, alam ko na kahit anong gawin na to, ako na lahat eh. Hindi syempre, pinipigilan ko siya, pinagtatalunan namin, ganun. Ganun, nagpako, ganun. Kinilabutan ako noon, pero at the same time, nandun na rin yung pakaramdam na pagod na rin ako. Ba't ka kinilabutan? Kasi nga nagbaliw. Oo, kasi ito, pre, ako nga, na-imagine ko nga lang, parang natakot na ako. Nakakatakot ba yung mukha niya? Hindi naman. Pero there's, ako pare Weirdo. Pagdating sa horror nga naman, mas nakakatakot sa akin yung walang reaction yung muka. Dead eyes. Dead eyes, tapos eyes. may ginagawang ganyan nakatingin sa'yo. Pag ganun nakikita ko, so natatakot. Putang ina, may gagawin to. Kaysa yung isa, nakaganon. Mas nakakatakot talaga yung poker face, pre. Tapos gumaganon. So, yun, ganun. Pero sabi ko pa rin, sige na, umalis ka na! Ganyan ko pa rin. Pero, so yun yung pinaka-crazy na experience. So, hindi siya umalis. Hindi niya tinuloy, nagpapak siya. Nakita niya hindi ubra yung style niya. Actually, naalala ko, inasar-asar ko pa siya eh. Sinibak mo pa ulit? Siyempre, hindi naman kami naghiwalay pagkatapos. Lakina ka? Inano ko pa siya eh. Parang, hindi ko maalala, pero parang sinabi ko, babaliw-baliwang ka pa dyan. Parang ginanon ko siya eh. Parang binabasag ko siya. Kasi alam mo yung pag totoong kinilabutan ka, gusto mong basagin, gusto mong ibalik sa normal eh. So, para mabalik ko sa normal, binabasag ko. Pero baliw talaga siya o nagbabaliw-baliwan lang? Nagbabaliw-baliwan lang. Babaliw-baliw. Sinupakan niya kaagad nun after. Siyempre, away yun eh. Hindi. Wala nangyari. Pero, alam mo makulit na ginagawa na sa pagka-crazy nun? Ito ginagawa nun kung gaano siya ka-crazy. Hindi ko pa rin nakwento sa'yo to. Parang malapit lang din, same week or that night lang din yun eh. So, patulog na kami sa gabi. Naakit niya ako. So, yan na. Gagawin na namin. Alam mo sa kalagitnaan habang ginagawa namin, gumawa ng issue habang ginagawa namin. Tago, baliw. Oh, sabi siya, baliw. Tapos, parang inaano niya ako, pinapag-guilty niya ako, ginigil trip niya ako. Habang nagbe-benjo lang kayo? Oh, may pinaalala siya bigla. Parang yun pinaalala niya, pinapalayas mo na ako, ganun. Nasaan mo ginawa? Umiyak. So, finulfill niya yung
Ewan ko kung ano naman ako sa ano nangyayari. Habang ginagawa namin, umiiyak siya. The hell? That's Di ba? crazy Umiiyak ass, siya. man. Pero may konting satisfaction doon. May konting satisfaction doon. Gagawin ko rin, no? Itong kinky na. Sabi ko sa inyo, ang mga malalang experience na, ano, umiiyak si Gago. Eh di sabi sa akin, putang ina, okay yun. Tinapos ko lang gano'n, no? Natapos na, pinag-usapan ulit namin. Ito, bring up mo pa, ikaw yung gumawa nung gano'n. Parang tinatakot mo ako na lalalayas ka. Di, bahala ka, gusto mo lumayas ka. Ito ang question ko sa inyo, pre. Question ko sa inyo. Bakit pagdating sa horror o sa mga ganyang klase ng galaw, babae ang mas nakakatakot? Bakit Talaga ba? tingin Ang mo? babae, lalaki ang nakakatakot eh. Lalaki ang alin? Sa horror sa akin, lalaki ang nakakatakot. Yung lalaki hindi namamatay. Parang si Jason, pare, nakakabwisit. Tangina, nung bata ako, ilang beses ko na panaginipan yun, tangina kasi hindi namamatay. Ako kasi, naalala ko, Daya ang puta. lumalabas ba sa feed nyo yun, yung sa TikTok, yung lalaking, ikaw nandito ka na sa sapakin na kita. Hindi nyo nakikita yun sa TikTok. Merong lalaki na dinadalaw-dalaw sila, parang tinutulungan yung pamilya nila. Kasi may tiniling nga yung lalaki. Minsan binibigyan niya ng pagkain, ganun. Ngayon ayaw magpa-control nung baliw ko ano pinagsasabi. Yung kay Daddy Frankie. Parang ganyan nga. Ayoko ganyan. na Yung nasa gilid ng kalsada. Alika, Nasa gilid. Yan. Pasok na tayo na mainit. Yan. Hindi ko kilala. Takay mo! Okay, ka pa, nagigigil na ako sa'yo. Yan sa pakin na, nandito ka na Pag ganyan pag lumabas ka, hindi ko na makakontrol. Sasapakin talaga kita. Hindi ko alam eh. So pag ang lalaki na baliw, nakakatawa eh. Pag ang babae na baliw, nakakatakot kasi parang totoo eh. Ayaw mo ng Kasi, cargo yun eh. Oo, Pag may tsaka- baliw eh. pag-haharapin mo, tingnan mo pare, pag-haharapin mo si Jason sa akin, sa harapan mo. Si Jason at sino ba? Si The Eli? Grudge. Si The Grudge sa harapan mo. Kilala mo ba si The Grudge? Kilala mo si The Grudge? Oo, maputing O mukha. kaya si The Ring. Yan, si The Ring. Si The Ring at saka si Jason. Si Jason, parehong nakakatakot silang dalawa para sa akin, in my case. Pareho sila nakakatakot. Pero alam ko kasi yung gagawin ni Jason eh. Papatayin ako nito eh. Di ba? Kaya no choice, tatakbo ka talaga. Pero itong si The Ring, Hindi mo malaman. hindi ko alam eh. Kasi ang ano'y ng isip ko, mahina to. Dapat kaya ko to. Pero putang ina, bakit hindi ko kaya? Di ba sa scary movie, tinira yun si Daring? Oo, gabi sa The Ring. Gusto bumalik sa TV. Oo. Tinatatalo sa kanya. Nung tinira siya. Akin na bumabalik sa TV. Gusto na bumalik sa TV. Ayaw, hinila siya, di ba? Hindi yung palang tatalo sa'yo, manyakis. Gagawang kulit eh. Tumala na. Siguro nakakatakot ang babae pag yung mga psycho shit na movie. Yung parang psychotic movie, ganun. Ganon. Pero pag horror kasi lalaki dahil malakas eh. Tapos basta lalaking hindi namamatay, yan ako medyo binangungot ng bata eh. Si Freddy, Talaga? si Jason. Kasi nga nakakairit hindi nga mapatay. Walang happy ending. Lagi na lang yung ending. Patay lahat. Akala mo patay na. Tapos biglang gagawin na naman lalabas na naman si Kupal. Nakakairita pre. Napapanaginipo kasi nung bata ako pre. Si Freddy nakakatakot, pre. Kasi payat din siya eh. Akala mo kaya mo siya. Ganun yung para sa akin na natatakot ako. Yung in my mind, kaya ko to. Pero hindi eh. Hindi namamatay no? Oo. Yung si Freddy, payat lang yun eh. Pero titirahin ka niya sa panaginip. Ang hirap kalaban nun, puta. Bawal ka matulog kasi pagka natulog ka, pupunta ka niya sa panaginip mo. Ako naisip ko nakakatakot. Hindi naman siya ginawa para nakakatakot, pero may takot ako naramdaman na parang umaabot nga sa panaginip. Naalala niyo sa Matrix, yung may dalawang maputi na naka-shades, maputi sila, parang twin sila. Oo, yung twins. Tumatagos. Sa pader. Natatakot ako Oo, doon. nakakatakot Wala kang yung itsura. takbo, putang ina kasi tatagos siya kahit magsara ka ng pinto. Zzz, nandyan sila, nakakatakot yung itsura. Alam mo yun? Ay, epic moment din yun eh. Oh. Tapos pagka tuwatagos sila, parang gaganon yung Nag-iiba yung mukha, di ba? Nag-iiba yung mukha. Tapos gumaganon yung buhok. O, kasi tumatagos eh. Paano mo Tumatagos. nga naman gagawan ng paraan? Para wala kang magawa. Kasi di ba pag ayaw mo na, kuhari, pagod ka, ayoko na.
Magtatago ka, kwarto ka. Oo. Kung tatagusin ka pa rin, tayo na walang pahinga to, hahabulin ako nito, walang tigil. Yun nga, kaya nakakatakot. Pag si Jason kasi pwede mong takbuhan yun eh. Yun nga ako nagtataka nakakabisit dati, pre. Hindi naman tumatakbo si Jason. Oo nga. Pero lagi na lang nasa likod nila. Lagi na lang, tangina niya, di nyo ba mapagpag yan? Ano bang vibe niya? Hindi ko pinanood yan. Ano bang Mataba vibe si niya? Jason, parang May 6... hockey mask. Tapos lagi may machete. Tapos 6 foot pataas, parang 6'9" yata yung height niya ng tangkad. Gets. Tapos ang laki ng katawan. Destructible yung gago na yun. Tapos lakad lang naman siya. Hindi yung tumatakbo, ganyan lang siya. Tapos laging nasa likod lagi lang siya nasa likod ng puta. Hindi maiwanan. Hindi mo iwanan, tanginan yun. Hindi nyo maiwasan. Ano pa nga, pre, may mga meme pa nga dyan eh. Jason daw is preventing premarital sex eh. Kasi every time na may magsisex, Hindi na malabas eh. puta, biglang may mapapatay. Puta, yung bata, nakakainis yun eh. Kasi, uy, may boobs. Or ano, sex. Excited ka. Mamaya, tangina mapuputol kasi dandun siya sa likod. Papatay niya. Tsak! Galit pala siya sa premarital sex. Kasi may time pa nga doon, nasa kotse sila, di ba, magbebembangan na, nagubad na ng t-shirt. So, pag bata ka, yes, boobs. Puta, biglang gumanon yung babae. Yung pala, lumabas na yung machete rito. Putang ina, isang sex na naman ang hindi natuloy. Jennifer's Body, maganda rin yun ha. Napanood Oo. ko. Si Megan Fox. Ano nga nangyari doon? Naging halimaw siya. Halimaw talaga siya. Simulat sa pool. Ano siya, yung banda kasi, which is parang asahan, parang totoo nga. Tama. Yung Parang may ritual, di ba? Para sumikat ka daw, mag-aalay ka ng soul sa isang virgin. So, sakto, si Megan Fox virgin, Siya yung, inalay nila, pinatay nilang ganyan, tapos sumikat sila. Kaso ang catch is yung inalay ninyong katawan, magiging vampire, ganun, magiging monster. So, naging ganun si Megan Fox, naging monster siya. Magkakaroon daw ng part 2 yun eh. talaga. Si Megan Fox pa rin? Oo, Megan Fox pa rin. Ganun pa rin ba siya kaganda? Medyo may kulabot slight yung ibang part. Kaya nagparetoke na siya, pre. Gawa na yung mukha niya eh. Talaga. Pati puwet niya gawa na rin. Pero ano pa rin? Will smash pa rin, syempre. Smash pa rin. Pero sabi nila trans daw yun. Gago. Ito ba? Sus, pero ayaw mo na dahil. Babu na lang sa akin lang! May tanong, baby. Another one back to dust! Woo! May isa, daw yun, nakita ko sa TikTok, pag pinatugtog mo daw yung naka-airpods ka, kusang gagalaw yung katawan mo. Pag narinig mo yung beat na Anong yun. kanta dun? Yung Another one back to dust! Yung Talaga? umpisa niya. Tududung, tung, tung, tududung, tung, 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 tung. Okay. Hindi mo mapipigilan yung paa mo, sasabay sa rhythm. Talaga. Ganon katindi yung ano niya, yung sound na wave na nagawa sa. Comment down below nga, patugtugin niyo yung Another One Back to Dust sa AirPods. Tapos tignan ninyo yung paa ninyo, mapapabounce kusa. Comment down below nga. Sa akin, napabounce ako eh. Pa ako. Tapos sumabay sa tung, 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 tung. Talaga. Talaga. Testing niya pag naka-earphone. 8, pakitago ang identity ko. Hingi lang sana ako ng advice. Yung girlfriend ko kasi, nagsusorry siya. Kasi today, Is the day. hindi niya sinabi sa akin na kahapon, Putang ina, napakahaba naman. Ano ba? nagkakausap sila ng ex niya sa phone. Though the reason is to have proper closure sa relationship nila. Ang closure yan. Gross naman. Ina! Oo, ay. Oo, ay. Kasi sabi niya, wala daw maayos. Kasi sabi niya, wala daw maayos na closure. Sus. Na parang hindi na lang sila nag-usap bigla before. Though good yung reason, tanga. Anong good dun? Pero hindi niya agad sinabi. Ano po ang ma-advise niyo sa akin? Is it worth it na patawarin pa ba siya? Or iwan ko na? Salamat po. Ako para sa akin,
Hindi totoo yun. Closure, hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Lahat ng closure para sa akin kakantot, last kantot. Oo. Totoo. Last kantot. Oh, last kantot 'yun. Yung closure parang kanino ba yan? Sa babae o sa lalaki? Ang lalaki wala naman talagang pakialam sa closure eh. Hmm. Wala pakialam ng lalaki sa closure. Hindi, Yung totoong closure wala tayong pakialam sa totoong closure. Kasi kung meron na akong bago, wala na akong pakialam. yun nga yung Pero kung point. gusto kong kantutin ka lang, which is yung Oo. dinidisguise nila yung kantot sa closure. Oo, Yun tama. may pakialam tayo doon. Tama. Walang pakialam ng lalaki sa closure. Talagang, kung closed na, wala nang mag-usap tayo para sa closure. Closed na eh. Tapos na eh. Wala nang pag-uusapan. Mm. So the fact nga may plano sila. Pero Tingin ko kasi ang babaeng pumapayag din sa closure, pare, may pagmamahal pa yan sa lalaki. Kasi ang Sus. babae, pag totaling nawalan na ng gana yan, di na yung makikipagkita for closure. Totoo. ignore na lang, no? Ignore talaga ang Ignore. babae, tol. Pag may bago na yung babae na minimit, gago, hindi ka na re-replyan talaga niyan. Hindi ka na re-replyan, hindi ka na papansinin, tatama rin na lalo makipagkita yan. Oo nga. Mismo. Kaya the fact na nakikipag-communicate pa, May huling bembang pa yun. oo, gusto rin ng babae mo na yan. Ano Closure. Nasa panakip butas status ka, pare. Hmm. Diba? So, ano, hihiwalayan niya? Dahil nakikipag-closure ka pa, break na tayo. Pagano'n niya? Sige, bigyan natin siya ng benefit of the doubt. No, putang, nawala yung timer. Bigyan natin siya ng benefit of the doubt itong babae niya. No? Mm. So, paano ba yung reply nung babae? Ito ba, tinanggap niya lang yung reply? Tinanong niya kung anong kailangan mo? Tapos nakita mong closure? Medyo hindi. Ang hindi ka tanggap-tanggap, yung nag-set na ng schedule yung babae, tinulungan pa nung babae yung lalaki na dito tayo magkita. Tapos ang usapan doon. At mas malala, kung natuloy na pala yung closure na yun, putang ina, alam mo na. Wala na, pre. So, pag gano'n, yung dalawa na yon nag-set ng schedule, kahit natuloy man yun o hindi, X na yon kasi may feelings pa. Mas worse, wag naman sana, nabembang na. So, kung alin doon, hiwalay na. Sama, no? Oo, sama na. Paano kung magpapamembang lang naman yung babae, tapos aayusin niya na yung relationship nila ng current niya. Mabembang lang naman, no? Mamembang lang naman eh. Oo naman. Isa na lang naman, isa lang. Isa lang Tapos, siseryosohin na kita. Oo, Ganun yung nasa utak ng babae. Puputuan lang naman sa bibig Tangina Tapos tapos ikikiss ka na niya. Oh, ikaw naman, napaka-arte mo naman. Yeah. Oo, di ba? Forever na tayo. Puputuan lang, napapabuntis lang naman. Tapos yung anak, ikaw mag-aalaga, ikaw naman. No? Bullshit Yun lang. talaga yung closure kahit kailan. Baka may tanong pa dyan. Sige, sama. Dali lang nung tanong niya eh. Mm. Ang closure, weirdo, tanginang yan. Once na may nakipag-break na tayo. Hindi na may pagkita sa'yo pabalik. Ang lalaki, pumapayag lang yung makipagkita ulit pabalik. Gusto pa makaiyot eh. Oh, last iyot nga. Yung closure na yan, ibig sabihin yan, i-close ulit yung pepe ng gamit edits ko. Ganun yan. Close your... Yun, kulang kasi yun. Closure, sinort lang nila. Close your pussy with my dick. Yun. Ang galing nga. Actually, pinapahaba ko sa tagal. Nag-invento na lang ako ng shit. Good day, Idol 8! Let's go! Sana mapansin, pa-shoutout na rin na pangalan ko sa podcast nyo. Wala akong pakialam kung may makarinig. Ay, nabasa mo na to. No? Si Gerald Esguera. Naulit. Familiar. Yun. Wala akong pakialam. Ito na lang. Ito. Sige. Good PM, Boss Josh. Hingi sana ako ng advice. Bali, una pa lang, mali na ginawa ko kasi nililigawan ko ang EA for Tapos almost na. 4 months. Thank you for sending your letter. Alam mo na pala. All in na. Kahit hindi kami, we're doing couples should do, pero hindi live-in. So, specifically, January to May, yun. Nagkakilala kami during high school days, till college. So, ito po yung rason niya. Ayaw mag-commit po sa isa pa. So, ito po yung rason niya. Ayaw mag-commit po is gusto niya ang gulo mo. What the... Bahala na kayo, babasahin ko lang.
So, eto po yung rason niya. Ayaw mag-commit po is gusto niya hindi ma-issuehan sa work kasi parehas kami ng work sa hospital. Gusto niya walang issue pero same sila ng pinagtatrabawan. Alam niyo, nakaka-break ko lang nung January 1. So, eto, pinahaba-haba ko muna hanggang ngayon na araw. So, this month of May, napapansin ko na naging cold replies. Pero nakakasama ko pa rin siya sa gala. Pero grabe, kung mag-reply sa akin, 5 hours or more. Sabi niya lang daw, Parang ako yun para lalaki. Sabi niya lang daw, busy sa work. So, eto naman, last day, nag-travel siya kasama friends niya sa isang isla sa Mindanao. Nagpaalam naman kasi planado na daw months before pa. Nakuha ng NPA. So, sabi ko, go ahead. Enjoy. Tas update mo lang ako. Hindi naka-update sa akin. Kahit man na andito na kami. Sa utak ko, hindi naman naabutin mag-reply ng 10 seconds. So, sa palagay mo, Boss Josh, ano ang mapapayo mo? Should I pursue pa rin ba? Kasi ang plano ko sana, Boss Josh, Ano? harapin siya pagbalik at tanungin kung gusto pa ba ako. Nanlamig kasi, Boss Josh. Tapos ako, nagbebeg. Naghabol na hindi dapat na mindset. Couples do, Boss Josh, is lahat bembang travels kahit hindi kami. Hindi raw sila pero nagbibembang at ano. Pero ba't ang dami mong tanong? Nabibembang mo na pala eh. I think wala naman masyadong problema. Wala problema, pre. Hindi yung utak niya may problema. Wala kang problema, pero pinoproblema mo. So, anong tanong niya? Ano mapapayo? Ayusin mo yung utak mo. Wala, hindi problema yan. So yun, maraming salamat. Tama yan. Maraming salamat sa mga nag-send ng liham. Sana Ah. sa susunod, mag-send pa kayo ng marami kay 8 Asset. Babasahin natin yan isa-isa. At thank you so much sa pagsama palagi sa SP. Yes. Pati sa mga members natin, SP family. Sa mga sponsors palagi na nagsasend ng mga gifts. Kung ano-ano mong mga ano yan. Next time, ipunin namin yung mga sinasend yung pera. Ilalagay natin yan sa pagpapakain ng mga stray dogs, stray cats. At kung ano-ano pang mga pagtulong sa society, okay? Yeah, maraming salamat mga pare. Don't forget to subscribe. Hit the bell para notification ng bago natin videos. Anti-Supot Podcast. Mabalik kami. Yeah, we pop out in your hood, walang pake, walang pake. Payat ako, ngunit yung pulsa malaki, malaki. Shout out to my boy J.O.P. Etas, si Eko, parang sumakay ng Lambo. Walang preno, kala mo si Lando Norris. Pag ako nagmamaneho, mga rapper nyo panis, iwan lahat yan kaysa tao. Wag mo akong aangasan, laking kogyo to mamen. Sanay na kami sa shit bago ka pa magkabarel. Ako na ang bagong face, ang antipolo, what the hell. Sipag ko na nanadyak ng mga tiko kalipel. Kung gusto mo kong maabutan, managinip ka, managinip.